Sangguniang ng Korte sa Metro Manila, nakatakdang magmarcha patungong Korte Suprema mamayang hapon bilang suporta kay Chief Justice Renato Corona sa gitna ng pag-impeach sa kanya ng Kamara. Senado, magko-convene bilang impeachment court ngayong araw. Dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, sa Southern Police District Headquarters nagpalipas ng gabi matapos arestuhin para sa kasong electoral sabotage. 5 taong gulang na bata nailigtas matapos matrap sa ilalim ng isang kotse sa China. At Will Smith at Tommy Lee Jones nagbabalik bilang Agent J at Agent K sa Men in Black 3. Wag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mga igan, magmamarcha ngayong araw bilang suporta kay Chief Justice Renato Corona, mga empleyado ng mga korte sa National Capital Region. Alas 2 ng hapon mamaya, inaasang magsisimula ang marcha ng mga NCR Court employee papunta po sa Supreme Court sa Maynila. Magsusod daw sila ng lahat ng itim, tanda ng kanilang pagkondena sa pag-impeach ng Kamara kay Chief Justice Corona. Wala rin daw mangyayaring mga hearing at hindi tatanggap ng anumang transaksyon. Ang Integrated Bar of the Philippines naman, magsasagawa ng press conference bilang suporta rin kay Corona. Nakatakda naman magbigay ng talumpati si Corona sa Korte Suprema ngayong araw. Nakatakda na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Gagamitin po ang mga robe at witness stand na inihanda para sana sa impeachment trial noon nang nagbitiw na si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Alas 10 sa umagang tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. 188 na kongresista ang pumirma sa impeachment complaint. Aabot ng 200 pages ang impeachment complaint, kasama ang 58 pages na main body ng reklamo. 8 ang grounds for impeachment, kasama ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption. We are confident of getting a conviction in the Senate because we are confident that we have a very, very strong case. Na-refer ng Articles of Impeachment sa Senate Committee on Rules. Mag-a-adjourn na ang Senado para sa Christmas break. Magbabalik sesyon ng Kongreso sa January 16, 2012. Pero ngayon pa lang, handa na ang mga gagamitin sa paglilitis. Ito ang mga robe at witness stand na gagamitin sana noon sa impeachment trial ng nagbitiw na ombudsman na si Merceditas Gutierrez. Ang mga ito rin ang gagamitin sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa impeachment trial ni Corona, solong magpe-preside ang Senate President. Base sa rules of impeachment, alas 2 ng hapon uupo ang mga senador bilang impeachment court judges para magampanan pa rin nila ang kanilang trabaho bilang mga mambabatas sa umaga. Malamang daw gawin ang impeachment trial sa mga araw ng Lunes, Martes at Huwebes. Diringgin daw muna ang lahat ng 8 articles of impeachment. Pagkatapos, isa-isang boboto ang mga senador sa bawat ground for impeachment. 2/3 ng Senado ang kailangan para makonvict si Corona. Inaasahang magiging mabilis daw ang paglilitis. It's useless to delay this such an undertaking as this. Kasi gusto mo na rin kagad matapos yan dahil you either it's guilty or not guilty. Ganun, you either impeach or not. No? You either remove him from office or not. So you have to find out as soon as possible. Ayaw muna magkomento ni Senator Miriam Santiago tungkol sa impeachment trial dahil uupo siya bilang Senator Judge. Pero ngayon pa lang, may hiling na siya sa mga makakasamang Senator Judges. Sana mag-aral naman at pagkatapos, sana naman intindihin kung ano ang proseso ng impeachment. Hindi yan pa kursunada eh. Kursunada ko ito, kaya i-acquit ko. Kursunada ko ito, kaya I will vote that the person is guilty. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Halos kumpleto na ang 11-man prosecution team ng Kamara na uusig kay Chief Justice Renato Corona sa gagawing impeachment trial sa Senado. Darito ang report ni Jamie Santos. Sa nakaambang pagsisimula ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, pinangalanan na ang 11 kongresistang tatayong prosecutor sa paglilitis ng punong maestrado ng Korte Suprema.
Ayon kay Congressman Rodolfo Fariñas, makakasama niya sa panel sina House Justice Committee Chair Neil Tupas Jr., Representatives Erin Tanyada, Georgie D. Agabaw, Elpidio Barzaga Jr., Mary Colmenares, Miro Kimbo, Reynaldo Umali at Kakabag-aw. Isinama pa rin sa prosecution team si Fariñas kahit hindi siya lumagda sa impeachment complaint laban kay Corona. Sinavotas Representative Toby Chanco nga na kaalyado rin ng Pangulong Aquino kumalas na sa mayorya. Sa paniwalang minadali o ni railroad daw ang pag-impeach kay Corona. I will not and cannot try to protect GMA. I have been against GMA from her first day in office to her last day in office. This is not about Pinoy versus GMA. This is about the integrity and independence of the Supreme Court and other co-equal branches of government. I hope there will be more Representative Toby Chanco in the House so that we can truly say that members of the House are independent and they could resist the pressures coming from the administration. Kabilang naman sa mga pumirma sa impeachment complaint si Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco. Anak ni Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr., isang Arroyo appointee. Hirit naman ng minorya sa gitna ng paglagda ng ilang di kaalyado ng Pangulo sa impeachment complaint, tinakot daw ang ilan na di bibigyan ng pork barrel. Blinakmail yung mga congressman using this impeachment complaint na if you do not sign the impeachment complaint, you might not be able to get your PIDA for next year. Pero ang alegasyong ito, una nang itinanggi ng mayorya, sabay giit na walang marching order ang Pangulo na ipa-impeach si Corona. Hindi utos, but he is definitely in favor of it. He's, we can say he had been talking about this, no? But he's really our own doing, pero with his full support. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Ipinagtanggol ni Pangulong Noynoy Aquino ang pag-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona. Pero ayon kay Supreme Court spokesman Maidas Marquez, may tuturing daw na pag-atake sa buong hudikatura ang ginawang pag-impeach sa punong mahistrado. Narito ang report ni Jam Sisante. Si Ginoong Corona ay tinalaga sa Korte Suprema. Hindi bilang alagad ng katarungan, kundi bilang alagad ni Ginang Arroyo. Kasiraan daw sa Korte Suprema ang pagiging malapit umano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Gloria Arroyo na siyang nagtalaga sa kanya bilang punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ilang araw matapos ang presidential elections noong nakaraang taon. Hindi po ako ang sumisira sa kanyang institusyon. Sa kanyang pagtanggi na panagutin si Ginang Arroyo, inuubos ni Ginoong Corona ang dangal ng Korte Suprema. Kaya naman sa pagharap sa isang political caucus, ipinagtanggol ng Pangulo ang pag-impeach kay Corona ng Kamara. Dumadaan tayo ngayon sa isang proseso upang pigilan ang patuloy na pagdurog ng iisang pariwarang maestrado sa sagradong institusyon ng Korte Suprema. Sa Supreme Court spokesperson Maidas Marquez, naniniwalang nagsimula na raw ang constitutional crisis dahil sa impeachment kay Corona. Make no mistake, this is an insult not only on the person of Chief Justice Corona, not only on his office, not only on the Supreme Court. This is an assault on all the rights, power, and privileges of the entire judiciary. We are being forced to surrender our constitutionally mandated powers and functions to the whim and caprice of political machinations. If you have read the complaint, and I urge all of you to do so, any lawyer worth his salt will have difficulty finding sustainable charges worthy of a conviction in an impeachment proceeding. Ayon kay Marquez, handa raw sagutin ni Corona sa Senado ang mga punto laban sa kanya. Ang akusasyon halimbawa na hindi siya naghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, wala raw katotohanan. Hindi lang daw ito naisa sa publiko dahil ito ang utos sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 1992 para walang makagamit ng impormasyon dito para i-pressure ang mga mahistrado tungkol sa mga hawak nilang kaso. The perpetrators of this dastardly assault hope to intimidate and inspire fear amongst us with the loud clamoring of their ill-advised leadership. If they can toy with the public's mind to put the Chief Justice at the precipice of disaster, how much easier